Ano ba ang tamang disiplina sa mga bata? Papaano mo ba dinidisiplina ang mga anak mo? Sa video na ito ay babanggit po kami kung paano namin din dinidisiplina ang aming mga anak. Pero bago yan, ako po si Joey Lynn. At ako naman po si Ronald. Meron na po kaming 14 na taong mag-asawa at meron kaming 2 anak na aming ginagabayan at dinidisiplina rin. Kaway-kaway dyan sa mga batang 90s dyan. Ikaw ba ay nakaranas na mapalo ng sinturon? Yes. Yung makurot ng nanay mo, naranasan mo ba yan? Bang sakit. Bangsa. Bang sakit. Nanunuot talagang kurot. Ayun. Kung naranasan natin yan, hindi po ibig sabihin hindi tayo mahal ng mga magulang natin. Parte po ito ng disiplina kasi tayo ay mga bata pa at makukulit pa noon. Hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya tayo nadidisiplina ng ating mga magulang noon. Kaya naman, kami ay ginagawa rin namin kung ano yung tamang diskarte kung paano didisiplinahin yung mga anak namin. Ikaw ba? Paano ka ba na disiplina ng mga panahon na yun? Ako, grabe. Kami kasi ay 12 na magkakapatid at pang-10 ako. At talaga namang, yung nanay ko talagang matapang. At talagang, matapang somehow sa pamamalo. Grabing palo. Pero, sa pamamalong iyon ay sa dami namin ay wala man lang lumaban sa kanya, sumagot-sagot sa kanya, or ipagpaliban ang iniutos niya. Hindi namin yun nagawa. Kailangan makasunod ka kaagad kasi alam mo na didisiplinahin ka pagkatapos kung sakali man na hindi mo magawa yung itinakda niyang gawain para sa'yo. At syempre, sa ngayon ay iba't iba na ang kalakaran. Iba na ang maging magulang, masyado na tayong mababait. Hindi na natin dinidisiplina yung mga anak natin kung paano tayo dinidisiplina nung tayo naman ay mga bata. Kasi alam natin yung sakit na mapalo, sakit na makurot, sakit na naguhulagpos na tayo na magkakanda balik-balik na sa katawan mo. Pero hindi mo alam, parang minsan naiisip mo na lang talaga na hindi ka anak eh. Pagka nagkakapalo, parang may isip mo, hindi ka anak. Parang sabihin mo, anak ba ako nito? Ayan. Tama ba? Kaya din ba? Sino nakaka-relate mga batang 90s? Ayan, grabe ang disiplina ang ginawa sa atin. Pero somehow, iba ang level ng respeto na binigay natin sa ating mga magulang. Yeah. Saan mang tayo napadpad, ano mga dako ng mundo tayo nakarating, napakataas ng respeto na nakamit ng mga magulang natin mula sa atin. Dahil na rin sa pagdidisiplina ang binigay nila sa atin. At sobrang layo na ng mga henerasyon sa ngayon. Ang bait na natin kada henerasyon bumabait Kaya dito sa henerasyon natin, somehow sa parte namin namamalo pa rin, pero hindi na katulad nung paano tayo dinidisiplina. Ngayon talagang konting-konti na lang, hanggang kayong magtimpi, titimpiin mo yan Huwag lang makapalo kasi alam na alam mo yung sakit ng kurot at sakit ng hagupit ng palo. Ang problema natin sa ngayon ay tayong mga magulang na labis-labis na ang pag-spoiled, labis ang pagmamahal, at labis-labis ang binibigay na suporta na halos tayo na lang ang gumawa. Na wala na silang gagawin, na okay lang na tayo ang mahirapan, wag lang sila. Gumagana yun sa ibang bagay, pero hindi sa lahat ng bagay. Ika nga, lahat ng sobra ay masama. Kaya, alam mo kung paano mo rin didisiplinahin ang anak mo at hindi mo siya hahayaan na pariwara. Kasi magiging kasalanan natin kapag napariwara sila o wala silang modo, wala silang tamang asal dahil hindi mo sila nadisiplina. Dati noon ay grabe ang disiplina na binigay sa atin ng mga magulang natin, kaya hindi tayo nagagawang sumabad man lang sa usapan ng matanda. Pero pansinin mo ngayon ang mga kabataan, makikipag-umpukan pa yan sa inyo. At sa tingin ko, yan ang nagiging masama na
sa ating mga kabataan na para bagang magkakalebel na lang, na wala nang nakatatanda. Bibihira na rin ang nagpapamano. Wala nang nagpapamano. Ang sinasabi ng matatanda ay tumatanda sila. Wala kang choice. Tatanda ka pa rin. Ang maalaga doon, itinuturo mo ang pagmamano sa mga bata ngayon. Kasi yan tayo nakilala kung sa mabuting asal, mabuting pag-uugali, at syempre yung paggalang sa nakatatanda. Isa na rin dito ay yung labis na paggamit ng cellphone at paggamit ng mga gadget na hindi naman nakakabuti, na sobrang ma-expose yung mga bata. Kasi ngayon, ang nagiging problema ng mga kabataan ngayon, mga bata pa lang, malalabo na yung paningin. Alam mo yun? Samantalang nung panahon natin, nung tayo mga bata pa, hindi naman ganun. Yung mga nagsasalamin nun, matanda lang talaga yun. Matanda na yun. Ngayon, mga bata pa, nakikita ko, totoo ba yun? Di ba, masama. Kaya kailangan natin idisiplina yung ating mga anak at bigyan ng tamang pagkontrol at kung paano nila gagamitin ng maayos yung mga gadget, yung mga cellphone. Kasi totoo naman na nasa na tayo, nasa modernong panahon na. Kaya naman, sa mga kapwa ko, mga magulang dyan, kaway-kaway, kung paano mo rin dinidisiplina yung inyong mga Hindi na yan. At bakit namin to ginagawa? Dahil alam namin na ikaw ay magulang din na nangungusumi na ngayon sa mga pag-uugali, sa tinatakbo ng mga kabataan sa ngayon, at malaki ang responsibilidad nating mga magulang sa kakaharapin nila sa bukas. Kaya hanggat maaari, kaya mo silang disiplinahin sa paggamit ng gadget, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang paikitungo sa kapwa, paikipag-ugnayan sa iba, ay disiplinahin natin. Hindi lahat ng ibinigay sa atin na pagdidisiplina ng ating mga magulang, pero alam mo sa sarili mo kung paano mo sila didisiplinahin sa mabuting pamamaraan, hindi sa mabait na pamamaraan. Alam mo na makakasama sa kanya yon, disiplinahin mo. Alam mo na sobra na siya doon, disiplinahin mo. Tayo ang may pananagutan kung sakali man sa kanilang paglaki. Ang kalaban kasi natin dito ay mawalan sila ng respeto sa atin. Sa sobra nating pagmamahal, sa sobra nating pag-i-spoil sa kanila, ay hindi na nila malaman ang tama at mali. Hayaan natin sila na walang alam dahil kinargo natin lahat. Dahil ayaw natin silang mahirapan, ayaw natin silang maging katulad natin na lumaki sa palo. Ikaw, 'di ba? Lumaki ka sa palo, pero ang taas ng respeto mo sa magulang mo. Ganon din siya sa'yo kapag naturuan din natin sila ng maayos. Kasi yun din ang ipapasa nila sa kanilang henerasyon. Wala namang pattern kung paano ba maging mabuting magulang. Pero ang mahalaga ay alam mo kung paano mo sila disiplinahin, alam mo din kung paano mo sila tatratuhin ng pagmamahal sa mabuting pamamaraan. Hindi yung sa spoiled na pamamaraan. Alam mo kung paano siya didisiplinahin, alam mo din siya kung paano mo siya in-nurture, alam mo rin kung paano mo siya bibigyan ng mga pabuya or mga reward. Basta hindi lagi ay reward. Konting hirap lang may reward na. O dahil nagugas ka, deserve mo yan kung ano. Hindi ganon. Alam mo sa sarili mo na hinahanda mo siya, kahit inahanda mo siya sa buhay na maging ready din siya, na alam niya din kung paano harapin din yung mga hirap ng buhay na dadaanan na niya. Hindi laging tayo nandoon. Hindi laging nandyan tayo para sa kanila.
ang binabahagi namin ay ihanda sila para alam nila kung paano lumaban sa buhay. Ano mga sitwasyon na meron sila. Dahil alam mo sa sarili mo na equip sila, na nabigay mo yung best mo sa kanila at hindi lang puro reward. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay wag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video at bisitahin na po kami sa aming YouTube account. Meron na po tayong YouTube. Pwede niyo po kaming i-search doon. Ako po mismo si Joey Din. Meron na po ako ina-upload doon ng mga videos patungkol po sa buhay pag-negosyo. Paano po kami nagsimula sa aming tahian sa aming tahanan. Ganun na rin po kung paano din kami nagbabanding bilang pamilya. Mula po rito sa bayan ng Anggana, ang tahanan ng Higantes Festival. ako po si Joey Din. At ako naman po si Ronald. Na nagsasabing, walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. Bye for now!